Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po. Parang wala nang bumabati ng Merry Christmas, no? Hindi po isang araw lang ang Pasko. Kaya meron din tayong tinatawag na oktaba o octave of Christmas. So yung 8 araw na sunod-sunod ay talagang ipinapaalala sa atin, namnamin natin yung Kapaskuhan, namnamin natin mabuti yung mensahe na ipinapahayag sa atin ng pagsilang ni Kristo doon sa Belen. Bagamat sa magkasunod na araw na ito, nung kahapon, ginunita natin ang kapisahan ni San Esteban, ang pinakaunang Kristiyanong naging martir. No? Bagamat pagsilang, kasunod niyan ay ang kamatayan ni San Esteban. Pero tandaan natin na ang kamatayan dito sa lupa ay siya namang pagsilang ng tao doon sa langit. At ngayong araw ay atin namang ipinagdiriwang ang kapisahan ni Apostol San Juan, ang sumulat ng isa sa 4 na ebanghelyo o mabuting balita. Si San Juan, siya din po yung binabanggit dito sa ating ebanghelyo na minamahal na alagad ni Jesus. No? Yung unang nakakita na wala na si Jesus doon sa libingan at nakita niya ang kayong lino, yung ibinalot sa kanya na nakatiklop doon sa kung saan inihiga si Kristo. Kaya dito din magandang paalala din sa atin, no? Kaya nga nasa panahon tayo ng Kapaskuhan. Namangha tayo kung paano isinilang si Jesus doon sa Belen. Pinapunta tayo ng anghel upang makita ito sa sitwasyon at kalagayan sa ating Belen. Yung bang yung pakiramdam natin na meron tayong kapayapaan, meron tayong kapanatagan, dahil nakita natin yung pagkasanggol ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yung paalala sa atin, hanggang saan natin kayang sulyapan, hanggang saan natin kayang sundan itong Panginoong Jesus na isinilang doon sa Belen. Kaya nga, ang pananampalataya natin, no, hindi lang kumbaga kasama ang mahal na Birhen mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. At sa kamatayan, tayo din ay muling bubuhayin ng Panginoon. Siyempre, no, pagkasilang, may pagdadaan ng proseso bilang tao, magugutom, may mga pagsubok, kagaya ng mga naranasan ng mga apostol. Pero sana po, hanggang sa libingan, hanggang sa kamatayan, manatili tayong tapat
sa ating Panginoong Hesukristo na sinamba natin nang siya ay isilang. So nagsimula doon sa Belen at magtatapos din ang kanyang misyon doon sa libingan. So nakita na natin ito. So ang hilingin natin sa Diyos, maging matatag tayo sa mga susunod na mga araw. Amen. Amen.